Kilala ko siya mula bata pa lang siya. And I know him better than you might think. Alam ko kung ano mga paborito niyang pagkain. Paborito niyang kulay, mga bagay nagpapasaya at nagpapalungkot sa kanya. Halos alam ko na lahat ng tungkol sa kanya. But I had no idea that Trayvon's standards for girls can be thus abysmally low. May panunuyang tono ng boses na dagdag nito. Hindi naman umimik si Cartania at hinayaan lang ito na insultuhin siya. Kahit pa sa loob niya ay inis na siya. You're quite different from what I was expecting. Pagpapatuloy nito bago kinuha ang tasa ng kape at sumimsim. I had no idea that he had such a penchant for what's considered low class. Kaya mo ba hiniling na magkausap tayo para insultuhin ako? Tanong naman niya sa malamig na boses habang nakatiimbagang. Yes? But as I mentioned earlier, I'd like to get to know you better. I want to learn more about you. At ano pa bang nais mong malaman tungkol sa tulad ko na sabi mo nga ay isang mababang uri lamang na hindi makakakuha sa atensyon mo? Ano bang meron ka para ikaw ang pinakasalan ni Trayvon? Anong klase ng pang-aakit ang ginawa mo sa kanya, ha? Wala akong ginawa, Avelina. Marahil ay mas mahal niya lang ako kaysa sa'yo. Kaya ako ang napili niyang pakasalan at hindi ikaw. O baka naman sa tingin niya na ang isang mababang uri na katulad ko ay dapat lang na binabahay at hindi tulad mo na ginagawa lamang na kerida. Matapang na sagot ni Cartania kaya natawa si Avelina sa kanya. Iyong uri ng tawa na sobrang namamaliit. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa buhay, merong talo at merong ding mga panalo. Bihira lang ang patas sa mundo dahil ang kadalasan, may mga nananalo at may talo. At swerte na kung mapabilang ka sa mga nananalo. Mahirap ang manalo lalo na sa laban na alam mong dehado ka. Pero ganun naman talaga ang buhay, hindi ba? Life is full of taking risks. Yet, is it truly worthwhile to gamble on someone we hold dear? Even when uncertain if our affection will be reciprocated? Pero hindi natin malalaman kung ano ang sagot kung hindi natin susubukan, diba? Paano kung sa bandang huli para sa atin pala talaga yon at naghihintay lang ang mundo na tayo ay sumugal sa bagay na walang kasiguraduhan? In life, you need to take risks to discover if something is meant for you. The same applies to love. You have to risk your heart, even knowing there's a possibility of it being broken, to find out if that person is truly destined to be with you. Dahil saka lamang natin makukuha ang sagot sa ating mga katanungan kung tayo ay susugal kahit batid natin na wala namang kasiguraduhan. At yun ang ginawa ni Cartania Kristen Montecarlo, o mas kilala sa tawag sa kanya ng kanyang magulang na Ting Ting, ang nag-iisang anak ng pamilya Montecarlo na pinakaiingatan sa kanilang pamilya dahil bukod siya ay nag-iisang anak, siya rin ang nag-iisang apo dahil ang kanyang magulang ay parehong nag-iisang anak. Sumugal siya sa isang tao na walang kasiguraduhan kung susuklian ba ang pagmamahal niya. Isinugal niya ang puso niya kahit pamalaki ang posibilidad na mawasak iyon. Nagpakasal siya sa isang lalaki na hindi niya alam kung kaya ba siyang mahalin pabalik. Sumugal siya. Girl, look at this! Naupo sa kama sa tabi niya si Hiraya, ang matalik niyang kaibigan tsaka pinakita sa kanya ang cellphone nito. May article doon tungkol sa asawa niyang si Trayvon Vergara. Filipino-Russian beauty queen and model, Avelina Fournier, is rumored to be dating the CEO of Vergara manufacturer, Trayvon Vergara. Manila, Philippines rumors recently spread on online communities that the beauty queen Avelina Fournier and Trayvon Vergara are in a relationship due to some photos posted online by an anonymous user.
The beauty queen was also seen visiting the Vergara building many times. The two were also spotted secretly going on dates. Hindi makakilo si Cartania at ang kanyang mga mata ay nanatili lang na nasa screen ng cellphone. Ang kanyang asawa at ang ex-girlfriend nito na si Avelina, nagkabalikan na sila? I can't believe na niloloko ka ng lalaking yun. Talagang nakipagbalikan pa siya sa ex niyang Anita sa dami ng babaeng pwede niyang ipalit sa'yo? Ang Anita pa na yon? Galit na sabi ni Hiraya. Ano bang nakita niya sa Anita na yon para makapagbalikan siya sa kanya at lokohin niya kayo ng anak niyo? Ha? Walang kwentang babae na yon. Kahit ako man ay ma-o-offend kung pinagpalit lang ako sa isang ingrata. Alam mo, Ting, napapaisip ako riyan sa asawa mo. Dati na siyang takas mental para bigla ka nalang lukohin at bumalik pa talaga siya sa walang kwenta niyang ex. Kung bakit ba naman kasi sa dami-dami ng mga mayayaman, gwapo at matatalino ng mga lalaki na nagkakandara pa sa'yo, sa kanya ka pa talaga umibig? Habang si Hiraya ay gigil na gigil, nanatili naman na walang imik sa Cartania, ngunit sa loob-loob niya ay nasasaktan na siya dahil sa kanyang nalaman. Tanggap niya naman ang totoo na hindi siya mahal ng kanyang asawa, na kaya lang naman sila ikinasal dahil sa nabuntis siya nito at iyon ang nais ng lolo niya na mangyari. Ngunit nasasaktan pa rin siya sa nakita. After all, kahit batid niya na hindi naman siya mahal ng asawa niya, ay mahal niya pa rin ito. Noon pa man ay mahal niya na si Trayvon, bago pa man may mangyari sa kanila. Bago pa man napilitan si Trayvon na pakasalan siya, ay mahal niya na ito. Ayos ko lang ba, Kerr? Kapag wala nag-aalala na tanong sa kanya ni Hiraya, tumango siya at bahagya ng umiti. Oo, ayos lang. Huminga naman ito ng malalim. Ay, huwag mo na masyadong isipin yung nakita mo. Kung sakaling totoo man na niloloko ka nga ng asawa mo at may relasyon sila ng Avelina na yon, sigurado ako kakarmahin din silang dalawa. Laging may balik ang universe, ano? Nagsasaya man sila ngayon, pero may karma na babalik sa kanilang dalawa. Isipin mo na lang na napakalaking kawalan para kay Trayvon kung mas pinili niyang ingrata na yon kaysa sa inyong pamilya. Aba, maganda nga yung Avelina na yon. Pero hindi hamak na mas maganda ka naman sa kanya. Wala ka pang skandal at hindi ka rin manluloko. Di katulad ng ibang babae na yon. At kung sakali man na hindi totoo ang balita na yon, pasasaan pa at ipapaliwanag din sa'yo ni Trayvon ang lahat. Sa ngayon, huwag mo na lang masyadong isipin yun para na rin sa ikabubutin yun ng baby mo. Ngumiti na lamang siya sa kanyang kaibigan na nalulungkot para sa kanya. Niyakap siya nito at paulit-ulit na sinabi sa kanya na huwag nang masyadong isipin ang nakita dahil makakasama raw yun sa kanila ng baby niya, ngunit sadyang kahit anong gawin niya hindi yun maalis sa isip niya. Hindi niya makalimutan ang kanyang nakita, lalo na nung hindi na bumalik sa bahay nila si Trayvon nung gabing yun. Sa isip ni Cartania ay baka magkasama sila Trayvon at Avelina sa hotel ng buong gabi. Ang asawa niyang si Trayvon at Avelina ay dating magkasintahan ngunit naghiwalay ang dalawa dahil nagloko si Avelina. At kasabay noon na lumabas din ang sex tape ni Avelina kasama ang lalaki na ipinagpalit nito kay Trayvon. Batid ni Cartania na mahal ni Trayvon si Avelina. At hindi niya rin masisi ang kanyang asawa kung hanggang ngayon ay mahal pa nito si Avelina. At gusto pa rin nito na mabalik kung anong meron sila noon. After all, hindi naman siya tunay na mahal ni Trayvon at napilitan lamang ito sa kanya dahil sa pinagbantaan ito ng mga magulang niya na pakasalan siya noong may nangyari sa kanila. Noong gabing pareho silang lasing at may nabuo sa sinapupunan niya. Oh, Ma'am Cartania, gising ka na po pala. Bala ko po sana kayo na puntahan sa inyong silid. Gusto niyo na po bang mag-almusal? Paghahanda ko kayo. Tanong sa kanya ng isang kasambahay nang makita siya. Mamaya na po, Manang, di pa naman po ako nagugutom. Tugon niya sa medyo mahinang boses. Sa itsura niya ngayon ay halata na may dinaramdam siya kaya naman nagtaka at nag-alala sa kanya si Manang. Sigurado po ba kayo, ma'am? Hindi po ba ang bilin sa inyo ng doktor ninyo ay lagi kayong mag-almusal at kumain sa tamang oras? Tumango si Cartania. Opo, Manang, ngayon lang naman po. Sadyang wala po kasi akong gana sa ngayon eh. At bakit wala kang gana?
Napalingon si Cartania sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa na kakarating lang mula sa trabaho. May hawak itong suitcase at nakasuot pa ng salamin. Ngayon lang pala ito nakauwi. Ang akala ni Cartania ay nagpapahinga na ito sa silid nito ngayon. Naglalakad palapit sa kanya si Trayvon at ang mga mata nito ay diretsyo na nakatitig sa kanya. Nakauwi ka na pala. Sabi ni Cartania sa mahina at kinakabahan na boses nang makalapit sa harapan niya ang kanyang asawa. Bakit ayaw mo mag-breakfast? Seryoso ang tono ng boses ni Trayvon. Wala pa kasi akong gana. Sinusuka ko rin naman kasi lahat ng kinakain ko. Pagdadahilan niya. Hindi sapat na dahilan yun para magpalipas ka ng gutom. Makakasama sa inyo ng anak natin. Seryoso pa rin na saad niya. Bago tumingin kay Manang na nasa tabi niya. Manang, pakihanda naman po siya na makakain. Huwag niyo rin pong kakalimutan ng vitamins niya. Sige po, sir. Tugon naman ni Manang. Gusto man ni Cartania na magkatwiran at sabihin sa kanyang asawa na ayaw niya talagang kumain, ay mas pinili niya na lang na itikom ang kanyang bibig dahil ayaw niya na magalat sa kanya si Trayvon. At alam niya rin na para rin naman yon sa magiging anak nila. Kumain ka na. Magpapahinga lang muna ako. Hindi na hinintay ni Trayvon ang sagot niya at umalis na ito. Malungkot na napabuntong hininga si Cartania bago siya nagtungo sa kusina. Wala malang paliwanag sa kanya si Trayvon kung bakit hindi ito nakauwi kagabi. Kumain ka na, iha. Sabi sa kanya ni Manang at nilapag na sa harapan niya ang almusal niya. Nagpasalamat naman siya sa matanda bago nagsimulang kumain kahit pa wala siyang gana. Sigurado ako na pagod lang si Sir Trayvon mula sa trabaho kaya ganun ang inakpa niya sa'yo. Dagdag pa ng matanda. Hindi naman kumibo si Cartania at bagya lang nanginitian si Manang. Sa isip ni Cartania marahil ay ganun na lang ang pakikitungo sa kanya ni Trayvon kanina dahil mas gusto nitong kasama si Avelina. Sigurado naman kasi siya na magkasama ang dalawa buong gabi kaya hindi na umuwi sa bahay nila si Trayvon. Wala nang bago sa pakikitungo sa kanya ni Trayvon. Noon pa man, ay cold na talaga ito sa kanya. At mula nung maging mag-asawa sila, ay mas lalo pa itong naging cold sa kanya. Tanggap naman yon ni Cartania. Basta ang mahalaga sa kanya ay buo ang kanilang pamilya at hindi lalaki ang anak niya na walang ama. Hanggang kaya niya pang magtiis ay magtitiis siya. Sa sumunod pa ng mga araw ay ganun lang ulit ang pakikitungo sa kanya ni Trayvon. Nasanay na rin si Cartania sa ganoong setup na lang dalawa. Mga bata pa lamang ay magkaibigan na kaming dalawa ni Trayvon. Sabay kaming lumaki at malapit din ako sa mga magulang niya. Naging kami rin for 1 year. Siguro naman alam mo na yon, hindi ba? I'm sure hindi naman itatago sa'yo ni Trayvon ang tungkol doon. After all, the one that got away ang turing namin sa isa't isa. Halos hindi kami mapaghiwalay na dalawa noon. May mga ngiting sabi ni Avelina sa kanya. At siguro naman pansin mo rin kung gaano siyang mag-alala para sa akin. Tama ba? Hindi na sumagot si Cartania at hinayaan niya na lang na kumuda si Avelina. Andito sila ngayon sa isang cafe na malapit lang sa village. Kanina na hindi sinasadya na mag-cross ang landas silang dalawa nung nagpasya si Cartania na sa labas ng breakfast, ay hiniling ni Avelina sa kanya kung maaari raw ba sila na makapag-usap na dalawa. Pumayag naman si Cartania ngunit hindi niya lubos akalain na ito palang dahilan kung bakit gusto siya nitong makausap. Lagi lang siyang nasa tabi ko at laging nakahanda na ipagtanggol ako sa mga nagnanaisaktan ako. Kahit pa ngayon na mag-asawa na kayo. Palagi rin kami magkasama. Ng ibang tao ay iniisip na magkasintahan kaming dalawa. Ang totoo niyan, wala rin akong ideya kung bakit iniisip ng mga tao yon. Matagal na mula nung naghiwalay kami. I mean, oo, alam ko na pribado ang naging kasal ninyo at walang nakakaalam na mag-asawa kayo, maliban sa akin at sa pamilya ninyong dalawa. But still, nakakatawa pa rin isipin na inaakala ng ibang mga tao na kaming dalawa. Siguro dahil masyadong sweet siya pagdating sa akin at lagi rin siyang andyan para sa akin. Kilala ko siya mula bata pa lang siya. And I know him better than you might think. Alam ko kung ano mga paborito niya na pagkain. Paborito niyang kulay at mga bagay na nagpapasaya at lungkot sa kanya. Halos alam ko na lahat ang tungkol sa kanya. But,
Hinagod siya nito ng tingin na para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. I had no idea that Trayvon's standards for girls can be this abysmally low. May panunuyang tono ng boses na dagdag nito. Hindi naman umimik si Cartania at hinayaan lang ito na insultuhin siya. Kahit pa sa loob-loob niya ay inis na siya. How can she invite her for coffee just to humiliate her? You're quite different from what I was expecting. Pagpapatuloy nito bago kinuha ang tasa ng kape at sumimsim. I had no idea he had such a penchant for what's considered low class. Kaya mo ba hiniling na magkausap tayo para insultuhin ako? Tanong niya sa malamig na boses habang nakatiimbagang. Gumuhit naman ang ngiti sa labi nito. Yes. Ang mabait nitong mukha ay kinukubli ang sama ng mga salitang binibitawan nito sa kanya. Kung may nakakakita man na ibang tao sa kanilang dalawa ngayon, malamang hindi nila iniisip na may masamang intensyon nito dahil sa sobrang inosente ng mga mata nito at sa maamot maliit nitong mukha. But as I mentioned earlier, I'd like to get to know you better. I want to learn more about you. At ano pa bang nais mong malaman sa tulad ko na ang sabi mo isang mababang uri lamang na hindi makakakuha sa atensyon mo? Ano bang meron ka para ikaw ang pakasalan ni Trayvon? Anong klase ng pang-aakit ang ginawa mo sa kanya, ha? Wala akong ginawa, Avelina. Marahil ay mas mahal niya lang ako kaysa sayo. Kaya akong napili niyang pakasalan at hindi ikaw. O baka naman sa tingin niya na isang mababang uri na tulad ko ay dapat lang na binabahay at hindi katulad mo na ginagawa lamang na kerida. Matapang ni Cartania na sagot kaya natawa si Avelina sa kanya. Iyong uri ng tawa na sobrang nang mamaliit. Talaga ba? O baka naman sadyang malandi ka lang talaga kaya nagawa mo siyang pikutin para pakasalan ka. Tumayo na si Avelina sabay nilapat ang dalawang kamay sa lamesa at sa nagbabantang boses ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ito ang tatandaan mo, Cartania. Kahit ikaw pang pinakasalan niya at kahit sa'yo man siya umuwi tuwing gabi, ako pa rin ang mahal niya. Ako pa rin ang nag-iisang babae na nilalaman ng puso niya at sa akin pa rin siya may pakialam. Alam naman yun ni Cartania. Batid niya na kahit ano pa man ang gawin niya, hindi niya mapapalitan si Avelina sa puso ni Trayvon. Na kahit na ilang beses niya man ipagsiksikan ng kanyang sarili, ay si Avelina pa rin ang nag-iisang babae sa puso ng asawa niya. Nasaan ang asawa ko, Manang? Tanong ni Trayvon sa kanilang kasambahay na makauwi na siya mula sa trabaho. Ngayon niya lang kasi hindi nakita ang asawa niya pagkagaling niya sa trabaho. Madalas kasi ay sa sala nakatambay si Cartania, lalo na kung wala itong ginagawa at nakakapagkwentuhan sa kasambahay nila o kaya naman ay nanonood ng pelikula. Nagpapahinga po sa kwarto niyo si Ma'am, sir. Masama raw po kasing pakiramdam niya. Kagabi pa po siya doon dahil hinihintay niya raw po ang pag-uwi ninyo. Doon na rin siya nakatulog. Pero nung tuningin ko siya kanina, mataas pa lang lagnat niya. Hindi ko po siya pinapainom ng gamot dahil makakasama yun sa anak ninyo at pinayuhan na lang siya na magpahinga roon. Nag-aalala si Trayvon sa kanyang nalaman at agad niyang tinungo ang kanyang silid. Naabutan niya ang kanyang asawa na nakahiga sa kanyang kama at nakapikit ang mga mata. Lumapit siya dito at nilapat niya ang kamay sa noo nito. Mataas pa rin ang lagnat nito. How'd you get this sick? Isang buong araw lang ako nawala, ganito nang nangyari sa'yo. Nag-aalala na sa adi Trayvon bago inalis ang kumot nito para bumaba ang lagnat nito. Alam kong nilalamig ka, pero para mas mabilis na bumaba ang lagnat mo, ay kailangan natin na alisin ang kumot mo. Pagpipigil niya ng akmang ibabalik na nito ang pagkakakumot. Akmang aalis na si Trayvon para sana kumuha ng towel na maipupunas niya sa katawan para bumaba ang lagnat ng asawa nang hawakan nito ang kamay niya. You're back. Mahinang saad nito bago minulat ang mga mata at mapungay na tumitig sa kanya. Aalis ka ba ulit? Hindi. Tugon niya bago na naupo sa tabi nito. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Magpahinga ka na.
Hindi ako aalis. Mapungay at malungkot ang mga mata nito habang diretso nakatitig sa mga mata niya. Kasama mo ba siya? Ha? Sino? Ang babaeng mahal mo. Nagtataka man ay tumango si Trayvon. Yes. Dahil sa naging sagot ni Trayvon ay mas lalong lumungkot ang mga mata ni Cartania. Ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. I'm sorry. What are you saying sorry for? Pasensya na kung kailangan niyo pa na magtago sa tuwing nagkikita kayo ng dahil sa akin. I'm so sorry, Trayvon. I'm really sorry. Alam ko na kasalanan ko ang lahat ng to. Ako ang may mali at dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Pumatak ang butil ng luha sa mga mata nito. Hindi mo ako gusto. Ni minsan na hindi mo ako minahal. Pero pinilit kitang pakasalan pa rin ako. Dapat hindi ako pumayag sa gusto ng mga magulang ko dahil alam ko naman na mangyayari ang lahat ng to. Pinunasan niya ang luha sa mga mata nito bago yumuko at hinalikan ng noon nito. Don't apologize. Wala kang kasalanan sa kung ano man ang nangyari. Kahit kailan na hindi ako galit sa'yo, my wife. Hindi umalis si Trayvon sa tabi ng asawa niya buong araw at hanggang sumapit ang gabi. Buong araw na may sakit si Cartania at inalagaan niya lang ito. At kahit na may sakit pa ito at posible siya na mahawa, mas pinili ni Trayvon na sa tabi siya nito matulog para maiparamdam niya sa kanyang asawa na nasa tabi lang siya nito. Nauunawaan ni Trayvon kung bakit nasabi ni Cartania ang lahat ng yon. Batid niya na siyang may mali sa mga nangyayari. He is not that affectionate type of person. Hindi niya hilig na iparamdam sa mga taong mahalaga sa kanya ang pagmamahal niya at kung gaano sila kahalaga para sa kanya. Ngayon ay napagtanto niya na iyon ay naging dahilan ng misunderstanding. Tulad na lang ngayon na iniisip ng kanyang asawa na hindi ito mahalaga sa kanya. He didn't realize that he was already hurting his wife because of his nonchalance. I promise to be better, my wife. Bulong ni Trayvon sa kanyang asawa na natutulog at nakaunan sa braso niya. I'll change myself for you. It may take time for me to get used to it, but I'll try. Bago niya ito hinalikan sa noo. Nang magising si Cartania na nasa mga bisig niya ng kanyang asawa ay hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Inisip niya pa na baka nagkamali siya ng silid na pinasok kagabi kaya nandito siya ngayon sa silid ni Trayvon. Kaya naisip niya na tumakas na bago pa man magising si Trayvon at magalit ito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaupo sa kamay, ay nahawakan na nito ang kamay niya at kinabig siya palapit sa katawan nito. Sleep more. Inaantok na sabi pa ni Trayvon bago inabot ang kumot at tinakpan ang katawan nilang dalawa. Masyado pang maaga. Pero, shh, matulog ka na. At mas sumigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Cartania at hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Bagaman nagulantang siya sa mga nangyari, nagawa niya pa rin na makatulog ulit habang nasa bisig niya ito. At mula ng araw na yon ay naging sweet sa kanya si Trayvon. Nawala na rin ang pakiramdam ni Cartania na para bang iniiwasan siya nito dahil lapit na ito ng lapit sa kanya at halos ayaw nang lumayo. Sa punto ng buhay ngayon ni Cartania, hindi niya na alam kung siya ba ay natutulog pa at ang lahat ng magagandang nangyayari ay panaginip niya lamang. Dahil mula nung nagkasakit siya, katakataka na ginagawa na ni Trayvon ang mga bagay na kailanman ay hindi nito ginagawa noon. At ni minsan ay hindi niya naisip na gagawin ito para sa kanya. Noon ay halos ayaw niyang tingnan ni Trayvon. Ngunit nito na daang araw ay kulang na lang ay lagi na siya nitong titigan. He's touchy at binabati na rin siya nito ng good morning at good evening. Ito na rin mismo naghahanda ng almusal niya at batid niya na hindi lamang siya nagtataka kundi maging mga kasambahay nila lalo na sa tuwing nakikita nila na masuyong hinahalikan ni Trayvon ang noo niya. Pakiramdam nga ni Cartania ay ibang tao nang nakakasama niya at ang tunay niyang asawa ay nakidnap o kung anuman. Hindi siya sanay sa ganitong Trayvon. Ngayon ay tahimik na nagmamaneho si Trayvon. Tahimik lang din siya nakaupo sa shotgun.
Nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya nag-ingay dahil mukhang hindi maganda ang araw na ito. Dahil kanina nung nakita niya ito sa labas ng mall kung saan siya nito sinundo, ay nakakunot ang noon nito habang may kausap on the phone while leaning against his car hood. At nang makita niya rin ang mukha nito, ay naaalala niyang napanood niya na balita tungkol dito at kay Avelina. Yes, bagong balita na naman tungkol sa kanya at worldwide na napapanood iyon. Naalala niya rin ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Avelina nung nagkita sila noon at bigla siyang nakaramdam ng sobrang inis. Ayaw niya tuloy na makita ang mukha ng kanyang asawa o makausap man lang ito. How's your day? Akala ni Cartania walang balak magsalita si Javon kaya nagulat siya nang magtanong ito. Tiningnan niya ito. Ang mga mata nito ay nakafocus sa daan. Tumingin muli siya sa labas ng bintana bago tipid na sumagot. Great. Naramdaman niya na tumingin ito sa kanya dahil sa tipid na naging sagot niya. Ngunit nanatiling nasa labas ang mga tingin niya. Ayaw niya itong tingnan. Naiinis pa rin siya. What did you have for lunch? Nagtanong ulit ito. Rice. And? Just rice. You only eat rice? It's true. Kanin lang ang kinain niya kanina dahil hindi niya nagustuhan ang amoy ng ibang pagkain sa restaurant na kinakainan nila kanina ni Hiraya. Nasusuka siya sa amoy kaya kanin lang ang pinili niya. Pasensya na kung hindi kita nasamahan sa mga lakad mo nitong nagdaang araw. Naging sobrang busy lang talaga ako. Nanatiling nasa labas ang kanyang tingin at sumagot siya ng, ayos lang. Naramdaman niya na muli itong napatingin sa kanya. Nanatili lang siyang walang kibo. Napakunot naman ang noon niya nang ihinto nito ang sasakyan sa tabi ng daan at tinanggal ang suot na seatbelt para bahagyang humarap sa kanya. Let's talk about it. Bahagyang nagtagpo ang kilay niya dahil sa sinabi nito. About what? Ang gumagambala sa'yo. Ang dahilan kung bakit ka bad mood at tahimik. Lagi naman akong tahimik. No, you're not. I can feel that something is off. Alam ko na nakita mo ng balita tungkol sa aming dalawa ni Avelina. I'm also sure it's the reason why you seem sad right now. May lumalabas sa ganong balita tungkol sa amin noong nakaraang linggo. And I already took it down. Pagsisimula nito at hindi niya man sabihin ang totoo, ay batid na agad ni Javon. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Mainutusan na ako para burahin ang lahat ng mga articles sa news online. At hindi rin totoo ang mga balitang yan. Avelina and I aren't dating. She's just a friend. Matagal na kaming naghiwalay. At hindi ko na rin siya mahal. Talaga? Sumigla ang boses niya at nagliwanag din ang mukha niya. Tumango si Javon at bahagya pang umiti. Yes. Hindi kita pinagtaksilan. At hindi rin kita pagtataksilan. So, you have no reason to get jealous and overthink again. I'm faithful. At syempre, sobrang masaya ni Cartania na marinig yun mula mismo sa bibig ng asawa niya. Iyon ang matagal niya nang hinihiling na marinig mula dito. Para bang lahat ng mga pangamba niya at ang mabigat sa kanyang dibdib ay nawala dahil sa sinabi na iyon ni Trayvon. Sobrang inis na minasahe ni Trayvon ang sentido niya. Isang kontrata ang nagkaroon ng problema ngayon kaya ganun na lang ang inis niya. Ilang buwan nilang pinagtrabahuhan ang kontrata na yon. Isang buwan din siyang napuyat para lang masigurado na maayos ang lahat at hindi magkakaroon ng problema, ngunit sa isang iglap lang ay nauwi sa lahat ang pinaghirapan nila. Manang, please iwan niyo na po muna ako. Naiinis ang sabi ni Trayvon nang bumukas ang pinto ng office niya. Pasensya na. Nang marinig ni Trayvon ang boses ng kanyang asawa ay agad siyang napabaling dito. Akmang lalabas na si Cartania kaya agad siya na nagsalita. No, you may stay. Kaya napatigil din ito at muling bumaling sa kanya. I'm sorry. Akala ko kasi si Manang ka. Hindi ko sinasadya na pagtaasan ka ng boses. It's okay. Sabi naman ni Cartania bago naglakad palapit. May problema ba? Wala naman, sagot ni Trayvon. Ayaw niyang sabihin ang totoo sa kanyang asawa dahil
Ayaw niya na pati ang nangyari sa kumpanya ay iisipin din ito. Buntis pa naman ito kaya ayaw niyang na-stress ito. May kailangan ka ba kaya ka nandito? May problema ba? Umiling naman si Cartania. Wala naman. Ipapaalala ko lang sana sa'yo na pupunta tayo sa anniversary party ng magulang ko bukas. At umaasa sila na dadalo tayo ng magkasama. Tumango naman si Trayvon at hindi niya nakalimutan ang pangako niya dito. Yes, I'll clear my schedule tomorrow. Dahil sa sinabi niya ay napangiti si Cartania. Thank you. At aaminin na ni Trayvon ang totoo. Gustong-gusto niya sa tuwing nakikita niyang ngiti ng kanyang asawa. Para bang sa tuwing nasisilayan niyang mga ngiti nito ay nawawala ang pagod niya at nakakawala rin niya ng init ng ulo. Ayos na bang pakiramdam mo? Are you drunk or sick? Hindi alam ni Trayvon kung bakit nakaramdam siya ng tuwa nang magtanong ito sa kanya. Dahil ba sa tono ng boses nito ay nag-aalala? Ewan, hindi niya rin sigurado basta ang alam niya lang ay masaya siya ng dahil doon. No, I'm fine. I'm just tired. Pagsisinungaling niya dahil ayaw niya na mag-alala ito sa kanya. Gusto niya man sana na maglambing at sabihin na hindi siya okay ay ayaw naman niyang mag-alala ito sa kanya dahil baka kung ano pang mangyari. Are you sure? Your voice sounded weird though. I'm worried. Kinagat ni Trayvon ang kanyang labi para pigilan ang pagsupil ng ngiti niya. Tama siya. Nag-aalala nga ito sa kanya. Yeah, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sagot nito. Okay. Tumango si Cartania na halatang hindi pa rin kumbinsido. Sa tingin ko sobrang pagod ka na ngayon. Sige na, magpahinga ka na. I'll see you tomorrow. Good night. Pinagpasta ni Trayvon ang kanyang asawa na maglakad palabas ng office niya. Hanggang sa makalabas na si Cartania sa loob ng silid ay nakatitig lang siya roon. Ang totoo niyan ay ayaw niya pa sanang umalis si Cartania sa office niya dahil nais niya pa itong makausap ng matagal. Gusto niyang marinig ang boses nito. It calms him. He wanted to hear her sweet laugh because it made him feel at ease. He wanted to see her beautiful face. She's giving him comfort. Pero alam niya na kailangang magpahinga ng maaga ni Cartania. Para rin yon sa kanilang dalawa ng magiging anak nila. Kailangan niyang magtiis. Kanina pa tingin ng tingin sa entrance si Cartania at nagbabaka sakali na si Trayvon ang susunod na papasok doon. Nasa venue na sila ngayon at kanina pa nagsimula ang anniversary party ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin si Trayvon. Nagsabi kasi sa kanya si Trayvon kanina na baka malate ito ng dating dahil sa may biglaang emergency ito sa kumpanya, ganun pa man nangako ito na darating pa rin ito kahit late na. Susubukan daw nito na humabol. Sinubukan niyang tawagan ito ngunit hindi ito sumagot. It went straight to voicemail, saying that he was busy. Nag-text na rin siya sa kanyang asawa ngunit wala siyang sagot na natanggap. May problema ba anak? Tanong sa kanya ng kanyang ama. Umiling naman siya. Bakit kanina ka pa nakabuntong hininga? Wala po dad. Hinihintay ko lang po ang asawa ko. Nako siguro ay busy pa siya ngayon. Hindi ba ang sabi mo ay nagkaroon siya ng emergency sa opisina niya? Ayos lang naman sa amin ng mom mo kung hindi siya makakahabol ngayon. No, Dad. Nangako po siya na darating siya ngayon kaya hintayin na lang po natin. Hindi na ulit sumagot pa ang kanyang ama, tumango na lang. Muli niya namang tinignan ang cellphone niya. Naghihintay na mag-pop ang pangalan ng asawa niya sa notification. Ngunit ilang minuto na naman ang lumipas ay wala pa rin siyang natanggap. Dahil sa inis, tumayo si Cartania. Dad, Mom, CR lang po ako. Paalam niya. Habang naglalakad si Cartania palabas ang hall ng hotel na pagmamay-ari ng magulang niya kung saan nagaganap ang anniversary party, ay sinusubukan niyang tawagan ng asawa. At kahit naiinis siya dahil walang sumasagot na tawag, ay ngumiti pa rin siya sa nadaraanan niyang mga bisita. Hanggang sa tuluyang nakalabas na nga siya ng hall. Tinatawagan niya pa rin ito. Ngunit lumipas na lamang ang ilan pang minuto, wala pa rin sumasagot at panay lang ang pag-ring ng cellphone nito. Ibababa niya na sana ang tawag dahil sa inis at babalik na lang sa loob nang sa wakas ay may sumagot na rin sa tawag. Ngunit walang nagsasalita mula sa kabilang linya
kahit papanay ang putak niya. Hey, I said where are you na? Pupunta ka pa ba o hindi na? Just tell me para hindi kami umasa. 'Di ba? Inis na sabi niya pero wala malang sumasagot sa kanya. Pinaglolo ko mo ba? Nabitin ang sasabihin niya nang mamatay ang tawag at matipunong braso ang biglang pumulupot sa bewang niya. At the same time, lips touched her bare shoulder. Nagulat siya at agad na lumingon para makita kung sino yon. Nanlaki yung mga mata niya nang bahagyang makita ang asawa niya na yon na nakasuot ng black suit at may ngiti. I'm sorry, am I already late? Tanong nito sa mababa at malalim na boses. Trayvon, Courtania stammered. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkagulat, lalo na nung halikan nito ang balikat niya. Yes? Pinanliitan niya ito ng mata nang maalala niya na dapat pala siyang magalit dahil sa napakatagal nitong dumating at saka tinulak niya ito ng bahagya palayo sa kanya bago siya tuluyang umikot paharap sa binata. Mabuti naman at naisipan mo pang pumunta. I've been trying to contact you. Nakailang text message na ako sa iyo but you're not answering. Masungit niyang sabi. Sa tanang buhay ni Courtania ngayon lang yata siya nagsungit sa kanyang asawa. At sa halip na matakot naman si Trayvon dahil ngayon lang nagalit sa kanyang asawa, ay tila namamangha pa ito ngayon sa nakikita. I'm sorry, something came up while I was on my way here. Paliwanag ni Trayvon pero inirapan niya lang ito. I'm sorry, are you mad? Forgive me, please. I'm not. Pagalit niyang sagot. Pumasok na tayo, kanina ka pa hinihintay nila mom. Nilagpasan niya ito ngunit bago pa man siya makalayo ay nahawakan ito ang kamay niya. Muli niya itong tiningnan at tinaasan ng kilay. What? Naglalambing na ngumiti naman sa kanya si Trayvon. Sabay na tayo? Hindi siya sumagot. Inagaw niya lang ang kanyang kamay na hawak pa rin ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Sumunod naman sa kanya ang binata. Hey! Patakbo na lumapit ang binata sa tabi niya dahil iiwanan niya na ito sa sobrang bilis niyang maglakad. Hindi niya ito pansin at lumingiti lang siya sa mga bisita na napapatingin sa kanila, more on kay Trayvon. You're walking so fast! Hindi niya pa rin ito pinapansin. Hanggang sa makalapit na sila sa table ng magulang niya. Kaagad na tumayo para batiin si Trayvon. Trayvon anak, mabuti naman at nakahabol ka. Sabi ng kanyang ama at ang magulang ni Trayvon na kanina pa nandito at lumapit din sa kanila. Pasensya na po ako, nahuli ako pa. Nagkaroon po kasi ng emergency sa kumpanya kanina at kailangan ko masolusyonan yun kaagad. Paliwanag ni Trayvon. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay nakaabot ka pa rin. Nakangiti na sabi naman ng kanyang ina. Itong anak namin ay kanina ka pang hinihintay. Oo nga po, mukhang galit na po sa akin ang asawa ko. Dahil sa sinabing yun ni Trayvon ay napatingin sa kanyang magulang niya. Hindi naman kumibo si Courtania ngunit ang magulang niya ay bahagyang napangiti. Kasalanan mo naman kasi at mas inuna mo naman ang trabaho mo kaysa makasama ang asawa mo. Sambit naman ang ina ni Trayvon. Kahit kailan ka kasi pareho ka lang sa ama mo na sobrang pagka-workaholic. Nangako po ako na babawi po ako sa asawa ko, ma'am. Saan ni Trayvon? Aba dapat lang. Kung hindi, babatukan na kita. Agad din naman ay nilayo nila sa kanyang asawa niya dahil nais daw na makilala ng kaibigan ng magulang niya ang kanyang asawa. Siya naman ay nagilap kung nasaan ang best friend niyang si Hiraya at bigla na lamang naglaho. Kavindra! Masayang-masaya si Courtania na makita niya si Kavindra. Matalik din nila na kaibigan ni Hiraya. Kasama ni Kavindra si Hiraya na naglalakad palapit sa kanila. Galing sa Russia si Kavindra Nikolov. Doon na ito nakatira kaya bihira na rin sila kung magkita ng tatlo. Sa katunayan na inaakala niya na hindi ito makakarating ngayon dahil ang sabi nito sa kanila, marami raw itong kailangang asikasuhin kaya masayang-masaya siya na nandito ito ngayon. Kavindra, you're here! Sa sobrang saya tumakbo si Courtania palapit sa kanila at mahigpit niyang niyakap si Kavindra na natawa naman sa kanya. Be careful, you're pregnant! Paalala pa nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ka pala? Gusto ko tang sorpresahin.
Nakangiti na sagot nito sa kanya. Nandito rin ako oh. Ano to? Hangin lang ba ako rito? Kunwari nagtatampo naman na saad ni Hiraya. Ang hindi alam nila may mga matang nagmamasid sa kanila. Kung siguro nakakamatay ang tingin, baka kanina pa humilata si Kavindra at nawala ng buhay dahil sa masamang tingin ni Trayvon dito sa tuwing hinahawakan nito si Kirtania na walang ideya sa nangyayari. Oh, dumating na rin palang muntik ng anak ng Diablo. Mabuti naman at naisipan niya pa na lisanin ang kanyang kaharian at makipaghalubilo sa mga tao. Ang sabi ni Hiraya nang mapatingin kay Trayvon. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Ang natatawa naman na tanong ni Kavindra. Mataray namang sumagot si Hiraya. Oo naman. Habang may pasala ng Avenina na yon at sinaktan niya ang kaibigan natin, ay hindi mawawalang galit ka sa kanya. Hanggang ngayon ay may galit pa rin itong si Hiraya kay Trayvon kahit pa sinasabi niya na naipaliwanag na sa kanya ni Trayvon na wala itong relasyon at si Avelina. Sadyang hindi nawala ang galit ni Hiraya sa kanya sa dami ng mga naging kasalanan sa kanya ni Trayvon. Hayaan mo na. Sinabi niya naman kay Tingting na wala na silang relasyon ng Avelina na yun. Wika naman ni Kavindra. Kahit na. He's still an asshole. Hindi naman umalis si Kavindra sa tabi ni Kirtania at panay lang masayang kwentuhan nila dahil na-miss nga nila ng sobra ang isa't isa. Ang totoo niyan ay kasama rin naman ni Kirtania at Kavindra si Hiraya na siyang pinakamadaldal sa tatlo. Pero hindi yun pansin ni Trayvon dahil ang masamang tingin niya ay nakafocus lamang kay Kavindra. Nang magkaroon ng chance si Trayvon na maagaw ang kanyang asawa mula kay Kavindra, ay hindi na siya nag-aksaya ng pagkakataon at inagaw niya na ito. Nagulat naman si Kirtania ngunit nagpatianod na lang siya dahil kanina niya pa rin gustong isayaw siya ni Trayvon. Hoy! Ibalik mo nga sa amin ang kaibigan namin! Sigaw ni Hiraya na hindi naman pinapansin ni Trayvon. Ngumisi ng bahagya si Trayvon sa kanya at kinabig ang katawan niya palapit sa katawan nito nang magsimula ng tumugtog ang magandang musika. Ramdam ni Kirtania na nag-init ang pisngi niya at alam niya na pulang-pula na ang pisngi niya ngayon. Lumaki lang lalo ang ngiti ni Trayvon nang napansin ang pamumula niya. Ang bango-bango ni Trayvon. Parang gusto niya na lang tuloy isubsob ang mukha sa leeg ng asawa. Tumingin siya sa mga mata ni Trayvon na magsimula na silang sumayaw. Nakatingin lang sila sa mata ng isa't isa habang sumasayaw na para bang silang dalawa lang ang tao at walang ibang nakatingin sa kanila. Sobrang bilis ng pag-arangkada ng bagay sa kanyang dibdib, lalo na nung umiti ang binata sa kanya. At dahan-dahan na binitawan ni Trayvon ang bewang niya. Umikot naman si Kirtania habang nakapikit ang mga mata at nakangiti. Pakiramdam ni Kirtania ay sumasayaw din ang puso niya dahil sa nararamdaman niya ngayon. Para bang sasabog ang puso niya. Nilagay ulit ni Trayvon ang kamay sa bewang niya matapos niyang umikot na nagpamangha naman sa mga nanonood sa kanilang dalawa. Dahan-dahan din na iminulat niya ang kanyang mata. At animoy nangihina ang tuhod niya habang nakatingin sa nangungusap nitong asul na mga mata. Patuloy sila sa pagsayaw habang nakatingin lamang sila sa mata ng isa't isa. And then, they did a slight dip move nang patapos na ang kanta. Bahagya naman na nalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa mukha ni Trayvon na sobrang lapit sa mukha niya. Mariin siyang lumunok nang mapukol ang kanyang tingin sa mapupulang labi nito. Tumaas ang bahagyang labi ni Trayvon habang ang puso ni Kirtania ay mas lalo lang na nagwala sa pagtibok ng dahan-dahan na ilapit ni Trayvon ang labi sa labi niya. At pakiramdam ni Kirtania, ang lahat ay nangyayari na para bang nasa slow motion nang maglapat ang kanilang mga labi. Hindi ni Kirtania magawang maipaliwanag ang kanyang nadarama. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya ngayon. The feeling of his lips against hers feels like heaven. At saka lang naghiwalay ang mga labi nila nang biglang makarinig ng palakpakan. Umayos silang dalawa ng tayo. Kinagat ni Kirtania ang pang-ibaba niyang labi dahil sa nakaramdam siya ng hiya. Sigurado siya na pulang-pulang buong mukha niya ngayon dahil sa nangyari. Tumingin siya kay Trayvon na mayabang na nakangisi. Kaagad siyang nagbaba ng tingin nang biglang bumaling ang tingin nito sa kanya. Matapos ang ginawa nilang eksena ay tumakas silang dalawa at nagtungo sa garden para pagmasdan ng mga bituin sa kalangitan. I want us to work. Nagulat si Kirtania sa sinabi sa kanya ni Trayvon. Ha?
Hinarap siya nito at hinawakan ang kamay niya. I want our relationship to work. Are you sure? Yes. I want to do this not just because of our child. I want to do this because this is what I truly want. Kung kaya'y sobrang masaya ni Cartania ng gabing yon. Gusto ni Trayvon na mag-work ang relasyon nila at yon ang matagal niya nang pinapangarap. Hey, Kavindra! Lumapit siya kay Kavindra nang makita niya ito. Nakasandal ito sa sasakyan at may hawak na isang bouquet of roses. Kahapon ay tumawag sa kanya si Kavindra at sinabi na susunduin siya nito ngayong araw sa kanilang bahay para mag-lunch silang tatlo nila Hiraya. Kaya sobrang maaga pa lang ay nag-ayos na siya dahil sobrang excited niya na makabonding ang mga kaibigan niya. Hi! Ngiti nito sa kanya at saka umayos ng tayo. You ready? Aalis na ba tayo? Oo, kasama ba si Hiraya? Nasaan siya? Nope. She's very busy with work. Nag-message rin daw siya sa'yo at nangako na babawi na lang sa susunod. Oo. Then, saan tayo kakain? Doon, sa bago kong na-discover na restaurant. Masarap ang pagkain doon. And here, this is for you. Tinignan niyang bulaklak na inabot nito sa kanya. Binalik niya rin kaagad ang tingin niya sa mukha nito at masaya nagtanong. Talaga? Sa akin yan? Nang tumango si Kavindra ay masaya niyang tinanggap ang rosas. At habang nasa biyahe sila patungo sa restaurant, ay panay ang kanilang kwentuhang dalawa. Sa susunod kasi na linggo, ay babalik na si Kavindra sa Russia dahil may business ito na inaasikaso roon. Kaya naman ay gusto na nilang sulitin ang mga natitirang araw ni Kavindra sa Pilipinas. Napag-usapan na nila yon nila Hiraya noon. Ngunit nagkaroon ng biglang emergency si Hiraya sa client nito kaya hindi na nakasama sa kanila. Cartania Kristen! Takang tawag sa kanya ni Scott. Kaibigan naman ng kanyang asawa nang makita niya sila. He was dressed in a white chef's uniform. Lumihis din sandali ang tingin nito kay Kavindra na nakatayo sa tabi niya. What are you doing here? Where's your husband? Oh, hello Scott. Long time no see. Nakangiti na sabi niya. Kahit pa kahapon ay dito pa lang sila galing ng asawa niya at pinikon pa nito ng todo si Trayvon. We're here to have dinner and this is Kavindra Nikolov. He is a good friend of mine. Hindi na ulit nagtanong si Scott. Tumango lang siya and told us to enjoy the food. Ito rin ang nag-serve ng pagkain nila. Abala sila sa pagkukwentuhan na para bang ang kwento nila ay hindi na natapos habang sila'y kumakain. Binabalikan nila ang panahon na sobrang close pa silang lahat at panay lang din ang kakatawa nilang dalawa dahil sa mga masasayang alaala na iyon. Sobrang namiss niya makipag-usap ng ganito kay Kavindra. Natigilan na lang siya ng pagkukwento nang abutin ito sa gilid ng labi niya at pinunasan niyon. May sauce kasi, wika nito. Ngumiti naman siya at pinunasan niya ulit ang gilid ng kanyang labi. Thanks. Hindi ka na dapat nag-abala. Ngumiti na lang si Kavindra sa kanya bago tumingin sa isang table kung saan nakaupo ang isang lalaki. Sobrang pamilyar ng lalaking ito na madali mong mukha habang masama na nakatingin sa kanila. At kasama ng lalaking yon sa table, ang isang babae na hindi rin makapaniwala sa nasaksihan. Na makauwi si Cartania sa kanilang bahay ay hindi siya pinansin ng kanyang asawa. Nagtataka naman siya kung bakit. Talagang madilim din kasing mukha nito na para bang may hindi siya magandang ginawa. Kahit anong subok niya na kausapin nito ay hindi pa rin talaga siya nito pinapansin. I swear, if you ignore me again, I'm not going to talk for you for a week. Don't try me now. Sinong kasama mo kanina? Sa halip ay tanong nito. Kasama ko si Kavindra. Hindi ba nag-send ako ng message sa'yo kanina? Hindi mo nabasa? Umigting ang panga ni Trayvon. Kavindra? Ang seryoso nitong mga mata ay diretsyo na nakatingin sa kanya. Yes. Nag-send ako ng message sa'yo kanina. Napag-usapan kasi namin nakakain kami sa labas. Pero nakalimutan ko na magpaalam sa'yo kagabi. You seemed really busy kasi last night. Kasama niyo rin ba si Hiraya? Nope. Nagkaroon siya ng problema with her client kanina kaya hindi na siya nakasama sa amin. So kayong dalawa lang ni Kavindra ang nagkasama.
Yes, it was fun. May saya niyang sagot at hindi niya pansin ang pagsiselo sa tono ng boses ni Trayvon. Mukhang saya-saya mo nga eh. May bahid na inis ang boses nito at umira pa sa kanya. I'm sorry na, malambing na sabi niya. Do you even know what you're saying sorry for? He questioned. Umiling naman si Curtania na bahagya pang nakanguso. Huminga naman ng malalim si Trayvon bago nagsalita. Come here. Nung sinenyas nito ang kamay sa kanya para lumapit siya, ay agad din na lumapit si Curtania at nagulat nang yakapin siya nito. I'm sorry, sabi nito. Tumingala siya sa mukha nito. Bakit ka nagsosorry? For ignoring you. Hindi na mauulit yan. Napangiti siya. I'm sorry too. I should have informed you personally that I was going to have dinner with Kavindra. Nawala ang skull sa mukha nito. It's okay. Magpapaalam na ako sa'yo sa susunod ng personal. Nakunot muli ang noon nito. There will be next time? Inosente siyang tumango. Yes. Sabi ni Kevin, susubukan naman daw namin ng Italian restaurant sa susunod na nadaanan namin kanina. Malapit na kasi siyang bumalik ng Russia so we wanna spend more time with him dahil matagal na naman bago siya makabalik ng Pinas. Huminga ng malalim si Trayvon bago binaon ang mukha sa kanyang leeg kaya ay nakiliti pa siya. The flowers he gave you, he mumbled against her neck. Ang pangit, mukhang lanta. Kinabukasan nga ay buong araw silang magkasama ni Trayvon dahil mas pinili nito na sa bahay na lang magtrabaho dahil nag-aalala ito sa kanya. Kagabi pa kasi suka siya ng suka dahil may napanood siyang strawberry video sa TikTok. Pinakaayaw niya kasi ang strawberry. Pero nitong mga nakaraang linggo naman ay gustong-gusto niya na iyon na halos yun na lang lagi ang kinakain niya. Hindi na matandaan ni Curtania kung kailan nagsimula ang pagkadisgusto niya sa strawberry. Kagabi lang talaga sobrang lumala ng ganon ang pakiramdam niya. I'm bored, reklamo ni Curtania. Nandito sila ngayon sa living room at abala na si Trayvon sa pagtatrabaho sa laptop nito at siya naman ay nasa tabi lang nito. Tiningnan siya nito. Here, you can play on my phone. Really? Tuwang tanong naman niya. Thanks. Sobrang plain lang ng lock screen at wallpaper nito. A beach scenery. Wala rin itong password daig pa cellphone ng kanyang uncle. Curtania started playing online games on his phone at doon na naubos ang oras niya. She also cursed her teammates in ML for being too stupid. Ang tanga mo naman. Pagta-trash talk niya sa kanyang kalaban nila through game chats. At syempre, hindi siya patatalo. Kaagad siya nag-reply habang magkasalubungang kilay. Mas tanga ka, kaako. Ikaw yon ang bobo mong gumamit ng hero. Curtania gritted her teeth. Ikaw yon, period. Pabuhat ka nga sa mga kakampi, walang ambag. Ang yapang kasi, pabuhat lang naman sa mga kakampi. Kaya ayaw niya maglaro minsan eh. Nakakainit ng ulo mga ganong tao. Dahil sa sobrang abala niya sa pakikipag-away, hindi niya napansin na kanina pa pala siya pinapanood ni Trayvon na napapangiti at iling na lang. Anak? Sandaling tinignan ni Trayvon ang kanyang ama na magsalita ito. Binalik niya rin kaagad ang kanyang tingin sa malayo habang ang kanyang ama naman ay tumayo sa tabi niya. Kamusta ka na? I'm good. Bago niya ito tinignan. Bakit po? Wala naman. Ang asawa mo, kamusta na siya? Nahihirapan pa rin ba siya sa pagbubuntis niya? Opo, dade. Nag-aalala na nga po ako na iwan siya sa bahay. Ganon talagang mga buntis. Ganon na ganon din ang mama mo nung pinagbuntis ka niya. Ang kailangan mo lang gawin ay dapat lagi kang nasa tabi niya para mabantayan at alagaan mo siya dahil yun lang ang tangi mong magagawa para sa kanya. Ngumiti ito at tinapik siya sa balikat. That's what I'm trying to do, Dad. Gusto ko na lagi ako nasa tabi niya para pag kailangan niya ako, I'll be right there. Pero na mas gusto niya pa ata na kasama ang mga kaibigan niya kaysa sa akin. Dahil sa sinabi niya at sa emosyon sa kanyang mukha, ay mahina namang natawa ang kanyang ama. So ngayon, alam mo nang nararamdaman niya noon. Po?
kung anong pakiramdam niya noong mas madalas mong kasama si Avelina kaysa sa kanya na asawa mo. Avelina was sick. Kailangan niya ng karamay. We were friends, so I should be there for her. Pagdadahilan niya. Tinanong mo man lang ba sa kanya kung ayos lang yan sa asawa mo? Na mas may pakialam ka pa sa iba kaysa sa kanya na asawa mo? Hindi siya nakasagot. Hindi nga siya nagtanong sa kanyang asawa tungkol doon noon. Akala niya kasi ay ayos lang. Dahil kaibigan niya naman si Avelina at may sakit pa ito. Lalo na ang magulang na Avelina ay nasa ibang bansa at wala nang ibang magbabantay dito. See? You didn't even ask if it was fine for her. Pregnant women are sensitive, Trayvon. Before ka gumawa ng anumang desisyon, you should ask if it is okay with them. At damang-dama niya ngayon kung ano ang nararamdaman ng asawa niya noon. Gusto ni Trayvon na batukan ng sarili ng sobrang lakas dahil sa katangahan niya. Kaibigan niya si Avelina. Kahit pa matagal na silang naghiwalay dahil sa panluloko nito sa kanya at nagkaroon pa ito ng skandal kasamang ibang lalaki, may pinagsimahan pa rin sila kaya nga nung humiling sa kanya si Avelina na kung maaari silang magkita dahil may sakit daw ito at ayon daw sa psychiatrist nito ay ang dapat daw nito na laging kasama ay ang mga tao na kung saan mas komportable ito. Dahil nga nasa malayong pamilya ni Avelina. At batid ni Trayvon na hindi sila magkakaayos, ay pumayag siya na makipagkita sa babae ng isang beses. Hanggang sa isang beses na yon ay nasundan pa dahil sa Avelina na mismo ang pumupunta sa office niya, kahit pinagbabawalan naman niya. Ngayon niya lang napagtanto kung gaanong kamali ang ginawa niyang yon. Umamin ka na ba sa kanya? Biglang tanong sa kanya ng ama paglipas ng ilang sandali. Po? Nang nararamdaman mo para kay Cartania. Have you confessed to her? Umiling si Trayvon at ang kanyang ama naman ang napaawang nalalabi. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanyang totoo? Not yet, Dad. I'm still waiting for the right time. Waiting? Hanggang kailan ka maghihintay? Kapag wala ka ng chance na umamin sa kanya dahil naagaw na siya ng kaibigan niya mula sa'yo? Anak, habang maaga pa, umamin ka sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Lalo pa ngayon na magkakaanak na kayo. Stop living in the past. Kung nasaktan ka man dahil sa nangyari sa inyong dalawa noon ni Avelina, but it was in the past. Hindi porket hindi nag-work ang relasyon yung dalawa noon, ay mauulit din ang nangyari sa inyong dalawa ni Cartania ngayon. Nasa plano naman kasi talaga ni Trayvon ang umamin ng kanyang nararamdaman para sa asawa. Ngunit naghihintay pa siya ng magandang pagkakataon. Ngunit tama rin naman ang kanyang ama. Dapat ay hindi niya patagalin pa, lalo pat mukhang marami siyang magiging kaagaw kay Cartania. At isa na sa magiging kaagaw niya, kay Cartania, ay si Kavindra. Anong ibig mo sabihin, Trayvon? Naiiyak na tanong sa kanya ni Avelina. Gusto ko na mag-focus ako sa pamilya ko at sa asawa ko na kailangan ako. We can continue being friends knowing na ikaw ang dahilan kung bakit siya nalulungkot. Paliwanag ni Trayvon. Dahil ngayon ay nagpasya na siya natapusin ang pagiging magkaibigan nilang dalawa ni Avelina na dapat ay noon niya pa ginawa. What? Galit na galit ang boses ni Avelina. First, ayaw mong tulungan ako kahit pa alam mo na may sakit ako at dahil din yan sa asawa mo. At ngayon naman, nais mo rin natapusin ang pagiging magkaibigan natin dahil din sa kanya? Umamin ka nga, Trayvon. Ang asawa mo bang nag-utos sa'yo na gawin to? Ang walang hiyang babaeng yon? No. Mahinahon na saan ni Trayvon. Walang kasalanan ng asawa ko dito. Sadyang gusto ko lang talaga na gawin to. Huwag ka mag-alala. Kahit paano ay tinuring pa rin naman kitang kaibigan. At susubukin ko rin naman kontakin ng pamilya mo para matulungan ka nila. No! Mataas at galit ang tono ng boses ni Avelina. You can't do this to me, Trayvon. Magkaibigan tayo. Hindi pwedeng basta mo lang akong tatalikuran. We have a past. Hindi pwede na basta mo lang akong ipagpalit para sa babae na yon. Nagwawala na si Avelina at sinubukan pa nito na yakapin siya at magmamakaawa ngunit buo na ang desisyon niya.
I'm sorry, Evelina. Iyon ang huli niyang sinabi kay Evelina bago niya ito tinalikuran at nagsimula na siyang maglakad paalis at hindi niya napinansin ang pagtawag sa kanya nito. Nang mga sandaling yon ay napaisip si Trayvon na dapat pala matagal niya nang ginawa ito. E di sana hindi na nasaktan pa si Curtania at hindi na siya nito na misunderstood. Nakakaramdaman siya ng awa para kay Evelina dahil sa lahat ng mangyayari dito, ngunit batid niya na rin na hindi siya makakatulong dito kundi ang pamilya nito. Mag-isang lumalangoy ngayon si Curtania sa kanilang swimming pool. Madilim na at kanina pa lumubog ang araw. Mas gusto niya kasi na mag-swimming pag ganitong oras na. Kapag mataas pa kasi ang sikat ng araw ay mahapdi pa sa balat ang init. Suot niya ang black two-piece swimsuit niya. Bagay na bagay yan sa kanya dahil maganda ang shape ng katawan niya na alagang-alaga niya rin. Kanina pa ako kapabalik-balik na lumalangoy. At nang napagod na ay nagpahinga muna siya sa may hagdan at naglaro na lang ng tubig. Ma'am? Nilingon niya ang maid na tumawag sa kanya. Inahanap po kayo ni Sir Trayvon? Pumasok sa pool area ang asawa niya na nakasuot pa ng office attire kaya napabaling ang atensyon niya dito. Honey! Malambing niya itong tinawag habang kumakaway at mahinang natawa nang makita ang reaksyon nito. Natigilan naman ito. Naging sobrang walang hiya niya nitong mga nagdaang araw na kung ano-ano na lang tinatawag niya sa kanyang asawa. Paiba-iba pa nga ang tawag niya rito, pero mas malakas pa rin ang effect ng honey niya. Natitigilan nito lagi at nagkakaroon ng kakaibang emosyon na mukha. Naiisip niya na mas gusto iyon ni Trayvon. Nag-swimming ma ulit sila. Hinayaan niya itong matunganga doon at panoorin siya. Lumalangoy pa siya ng ilang minuto bago siya umahon. Pag-ahon niya, she pushed her hair back na parang isang model at naglakad na palapit dito. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Silang dalawa na lang ang tao dito sa pool. Pinulupot niya ang kanyang braso sa leeg nito noong nasa harap na nito, sabay pinulupot din ang kamay nito sa bewang niya. Tumingkayad siya at pinagdikit ang kanilang mga labi at saka malambing niya itong nginitian. How's your work, honey? Malambing na tanong niya. His brown eyes burnt into hers. Hindi kaagad ito nakasagot. Mariin naman itong lumunok bago sumagot. It was okay. Napagod ka ba? Malambing yung tanong bago humalik sa Adam's apple nito na gumagalaw dahil sa paglunok nito. I love your scent. Humalik ulit siya sa leeg nito. Humigpit naman ang hawak ni Trayvon sa bewang niya. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Curtania kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para maging ganito kalende at walang hiya. Not really tired? Sabi nito at niyakap ang isa pang braso sa bewang niya. Ramdam niya ang init ng katawan nito sa kanya. Nagiinit din siya ng dahil doon. Sa pagtingala niya sa mukha nito ay natigilan siya ng angkinin nito ang kanyang mga labi. Ang akala niya ay mabilis at masuyong halik lang ang ibibigay nito sa kanya. Kaya napamulat ang mata niya nang palalimin nito ang paghahalikan nila, like he was already devouring her mouth. Napapikit ulit sa Curtania at dahan-dahan na ginagad ang paggalaw ng labi nito. Her lips moved rhythmically against his. Paglipas ng 10 segundo, naghiwalay ang mga labi nila. Binaon niya ang mukha niya sa leeg nito at humugot ng malalim na paghinga. She felt breathless. Kailangan ni Trayvon na umalis ng bansa para sa business trip. Ayaw man ito na iwang mag-isa si Curtania sa kanilang bahay ay kailangan niyang umalis. Nangako naman si Trayvon na susubukan na tapusin ang trabaho para makabalik kaagad siya. At habang wala ang asawa, sa bahay muna ng mga magulang na malagi si Curtania. Mas gusto kasi niya na naroon muna siya para hindi siya maboard. Ang kasambahay kasi nila ay lagi nalang abala sa trabaho kaya hindi sila nakakapagkwentuhan. Nagpabili siya sa kanyang ama ng hilaw na mangga na kaagad naman nitong nabili. Nakaupo siya ngayon sa mahabang sofa sa loob ng kanyang silid. Nanonood ng movie at kinakain ang manggang hilaw na binili ng kanyang ama na may kasamang bagoong. Tinignan niya ang cellphone niya na nasa kanyang tabi nang tumunog iyon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita kung sinong tumatawag. Si Trayvon yon. Mabilis sa dinampot niya yon at sinagot ang tawag. Hey! Nauutal na niya. Hello, beautiful. How are you? Kailangan niyang kagatin ng ibaba niyang labi para pigilan ang kilig bago siya sumagot. I'm good. Ikaw, kailan ka uuwi? Probably next week.
I still need to attend an event. Sagot nito sa pagod pa na boses. Have you been eating well? Yes. I miss you already. Malapit na ako umuwi. More patience. Sagot nito na malambing din ang boses, although he sounded really tired. What are you doing now? I'm watching a movie and eating mango. What about you? I just got home. What did you have for dinner? Tanong ulit nito. Mango. And? Just mango. I don't feel like eating anything kasi tonight except mango. Oh, come on, eat something else. Mangoes aren't good for dinner. Kinagat niya ulit ang ibaba niyang labi. I will, later. What about you? Have you been eating well? No, not really. Super busy, so I don't have time to eat something good. You need to take care of yourself. Kapag umuwi ka may sakit, hindi kita tatanggapin. Mahina itong natawa. Don't worry, uuwi ako sa'yo nang walang sakit. Matapos silang mag-usap ng mahigit 1 oras, nagpaalam na sila sa isa't isa. At talagang hindi muna ibinaba ni Trayvon ang tawag hanggat hindi nito nasisiguradong kumain talaga siya. Kinain mo lahat ng mangga? Hindi naman makapaniwalang tanong ng kanyang ama habang nagsasandok siya ng kanin. Pangalawang sandok niya na iyon. Tumango si Cartania. Opo, it's good. Well then, bibilan ulit kita bukas. Is there anything else you want? Just mango with milk. Mango with milk? Wika naman ang kanyang ina. Hindi kaya sumama ang tiyan mo riyan sa mga kinakain mo? Hindi naman po, Mom. Yun din po kasi ang gusto ni baby Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na siya sa kanyang silid para magpahinga na. Hinaplos ni Cartania ang kanyang tiyan. Busog pa siya. Pero pakiramdam niya ay gutom na naman siya sa tuwing naiisip niyang hilaw na mangga with milk. Pilit na lang siyang natulog para makalimutan niyon. Mabuti na lang at hindi nagtagal si Trayvon sa Singapore at umuwi na rin ito. Akala niya kasi kailangan niya pang mag-antay ng matagal. Ayon naman sa secretary ni Trayvon ay minadali na nito ang trabaho para makauwi na sa kanya. Look, honey, Kavindra gave this to me. Sandali lang na tiningnan ni Trayvon ang bulaklak at umira pa. Nagtaka naman siya pero hindi na ulit nagsalita. May gusto ba sa'yo yun? Napatingin ulit siya sa asawa nang bigla itong magtanong. Nasa daan ang mga mata nito pero kapansin-pansin ang pagdilim ng mukha nito. Sino? Nagtataka niya pang tanong. Sinulyapan niya ako. Kavindra. Naku, wala Nagulat pa siya sa sinabi nito. We're just friends. Kapatid ng turing nun sa akin. Paliwanag niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip nitong asawa niya para isiping may gusto sa kanya si Kavindra. Tumingin ulit ito sa kanya. Kung hindi kanya gusto, then why does he always give you flowers? Nalukot ang nyoon niya dahil sa pagtataka. Why? When someone gives you flowers, does it mean they like you? Nagtagis ang panga nito habang ang mga mata ay nasa daan. Yeah. Pero lagi rin naman binibigyan ni Kavindra ng bulaklak si Mom, kahit si Hiraya. Does it mean he liked them too? Damn, Dad will kill him. Napangiwi siya. At saka paano yung mga deads na? Di ba binibigyan din sila ng flowers? Ibig sabihin din ba nun ay may gusto mga nagbibigay ng flowers dun sa dead? He looked at her with a deadpan face. That's a whole different story, Gray. Tinignan niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Kavindra. It looked beautiful, pero bigla siyang nalungkot habang nakatingin doon dahil sa sinabi ni Trayvon. Kaya pala hindi mo ako binibigyan ng flowers. She mumbled. What do you mean? Muli niya itong tinignan. Nakatingin na ito sa kanya na magkasalubong ang kilay. Dahil ang sabi mo, kapag binigyan ng bulaklak, ang ibig sabihin nun ay gusto ka nila. So kaya pala hindi mo ako binibigyan ng bulaklak dahil hindi mo naman ako gusto. I have my own way of letting someone know if I like them. Pabulong na sabi nito bago binalik ang tingin sa daan. Hindi niya na narinig kung ano pang sinunod nitong sinabi kaya hindi na lang siya kumipo ulit.
Nang makarating na sila sa ospital, ay sinalubong sila ng nakangiting si Doktora Sandejas. She ran different tests on her to make sure na ligtas sila ng baby. "That's your baby!" wika ni Doktora Sandejas. Nakatingin siya sa monitor at naluluhana. Pakiramdam ko ay may mainit na palad na humahaplos sa puso niya habang pinagmamasdan ng galaw ng anak nila. Ang sabi ni Doktora Sandejas ay healthy daw sila ng baby at malakas ang kapit ni baby kaya wala silang dapat ipag-alala. "Oh, huwag ka nang iiyak, Trayvon." Napabaling ang tingin niya kay Trayvon na magbiro si Doktora Sandejas. Hindi lang ito basta mukhang iiyak dahil may mga luha na talaga sa mata nito na mabilis naman itong pinunasan. Inabot ni Cartania ang kamay nito kaya tumingin ito sa kanya. "Are you okay?" Nag-aalala nitong tanong. Tangula ang sagot nito at saka pinagsalikop ang kamay nila bago ibinalik ang mata sa monitor. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata nito. Maybe the tear that fell from his eyes was the tears of joy. Tinanong siya ni Doktora Sandejas kung may iba pa ba siyang mga symptoms na nararamdaman and advised me on what we should do. Hindi na kasing lala ng first and second month of pregnancy ang symptoms na nararamdaman niya these days. Nahihilo pa siya minsan at naduduwal pa. Pero tuwing madaling araw na lang or kung may hindi siya nagustuhan na pagkain o amoy. And as long as nasa tabi niya si Trayvon at naamoy siya nito, she feel okay. Yun lang talaga siguro ang gusto ni baby. Ang nasa tabi niya palagi ang daddy nito. Hanggang sa makauwi sila sa bahay. Hindi pa rin napapawi ang ngiti sa labi ni Trayvon. Bumaba ang tingin niya sa cellphone niya nang tumunog iyon. Nang makitang si Trayvon ang tumatawag, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at sinagot niya kaagad iyon. "Han?" Bungad nito. The way he calls her Han still gives her butterflies. "Yes? Pauwi na ako, may gusto ka bang ipabili sa akin?" Napaisip siya saglit. Wala naman siyang maisip na ipapabili dahil lahat ng pagkain na gusto niya ay nasa ref naman na nila. Wala naman siguro, wala akong maisip," tugon niya. I noticed that your moisturizer is also almost running out. Should I get a new one for you? Dadaan ako ng Watsons." Ngayon niya lang naalala na malapit na nga palang maubos ang face moisturizer niya. Mabuti na lang at nabanggit nito iyon. Pumayag siya na bilhan siya nito nun. Nagpabili na rin siya ng cream na pamahid sa belly niya para hindi magkaroon ng stretch marks. "Han, tama ba itong mga nabili ko?" Tinignan niya si Trayvon na nakaupo sa dulo ng kama at tinignan ang mga binili nito. Siya naman ay nakaupo na sa harap ng vanity ng kanyang table. Tinutuyo ang basa niyang buhok. Mukhang hindi ito sigurado sa mga binili nito. Inilapag naman ni Cartania ang blower na hawak niya sa vanity table bago tumayo at lumapit sa harapan nito. Tinignan niya ang brand ng hawak nitong moisturizer. Tama naman yun. The same brand na ginagamit niya. Hindi na nakakapagtaka kung bakit napakadami ng binili nito. Isa pa nga lang noon ay matagal niya nang mauubos. Umaabot ng buwan. Sa dami ng binili nito, aabot siguro yun ng mga taon bago niya maubos. Ganon din ang cream na binili nito. Ang dami rin para namang ilang taon siyang magbubuntis. "Tama naman," sabi niya. "Pero bakit ang dami naman yata masyado? Pati ang cream, ang dami. Balak mo ba akong puntisin taon-taon para magamit ko lahat ng yan?" He looked up to her. There was a playful glint on his face. "Pwede naman siguro yun, diba?" "What? Bubuntisin mo ako taon-taon?" she asked in disbelief. Ngumisi naman ito at bahagyang tumango. "Yes." "Naku, hindi pwede." Umismid siya. "Ayoko malosyang ng maaga, no?" Tinawanan lang siya nito bago nagbukas ng isang cream and he asked her to stand in between his legs. Itinaas rin nito ang pangitaas niyang pajama at ito nang nagpahid ng cream sa tiyan niya na meron ng umbok pero hindi naman masyadong halata. Lalo na't malaking damit ang sinusuot niya. She's just almost 5 months pregnant kaya siguro hindi pa malaki ang baby bump niya. Marahan ang pag-haplos ni Trayvon sa tiyan niya. Nakikiliti pa nga siya at napapahagikik siya. "Can I sleep with you tonight?" Tanong nito matapos pahiran ng cream ang tiyan niya at mababa ang damit ko. Pag-iisipin ko muna." Pakipot niyang tagon bago umalis sa harapan nito
at bumalik sa harap ng vanity table at tinapos ang night skincare niya. Habang nagsiskincare siya, ramdam niya ang mga mata ni Trayvon na nasa kanya. Pinagmamasdan ang ginagawa niya. Pagkatapos niya sa kanyang routine ay tumayo na siya at lumapit ulit sa harapan nito. She wrapped my arms around his neck and leaned towards him hanggang sa mapahinga ito sa kama. She's now on top of him. Lumipat din naman kaagad siya ng higa sa tabi nito dahil baka maipit ang baby nila. Niyakap niya ang isa niyang braso sa bewang nito at sumiksik sa katawan nito. "Let's sleep," she mumbled. Tumagilid ito ng higa paharap sa kanya. And then he kissed the top of her head. "Are you free tomorrow?" Why? "Let's have a date tomorrow. May papakita ako sa'yo. And I also have something important to tell you." She hummed at sumiksik palalo sa matigas itong dibdib. Okay. Good night." "Good night, my wife." Sagot nito bago muling hinalikan ang noon niya. "Good morning, handsome." Masiglan niyang bate nang magmulat ng mata si Trayvon. Kanina pa siya gising dahil excited siya sa pupuntahan nila ngayon. Niyakap nito ang braso sa bewang niya at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg dahil nakatagilid siya ng higa sa kama paharap dito. "Good morning, you woke up too early," he murmured against her neck. Nakiliti tuloy siya dahil sa init ng hininga nito na tumatama sa balat niya. "You should sleep more." Instead na piliting itong bumangon na, she ended up being attracted to his bedroom voice. Medyo paos at saka mababa. Hindi na ako inaantok eh," she replied matapos niyang kumalma. "Get up na, your breakfast is ready." He only hummed at masisiniksik pa ang mukha nito sa kanyang leeg. 5 minutes more." Nakakainit ng pisngi at nakakarupok ang tono ng boses nito. Gusto ni Cartaniang bumangon ito because she already made him coffee at lalamig na yon. But she ended up being marupok. "Okay, fine. 5 minutes. Bawal lumagpas, lalamig ng pagkain," she said, hugging him back. Marahang pagtangula ang tugon nito. Inabot naman niya ng kamay ang ulo nito at marahang hinaplos yon. Sinusuklay niya rin ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng 5 minuto pa. Walang nagsalita. Tahimik lang silang pareho. And she liked the silence that surrounded them. It was too domestic. Habang nasa loob ng banyo si Trayvon, nakaupo naman siya sa dulo ng kama at hinihintay ito na lumabas at nakatungo sa phone niya. May sinay kasing picture sa kanya si Hiraya. "I made you coffee," masayang sabi niya sa kanyang asawa. Hawak-hawak niya ang tasa na may lamang kape. Black coffee. Lumapad naman ang ngiti nito at malimbing na iniyapos ang braso sa kanyang bewang. "Thank you, hon," he said. Bago ito humalik sa noon niya at kinuha ng tasa ng kape mula sa kamay niya. Sinabayan niya itong mag-breakfast. Hindi naman kumain si Trayvon, nagkape lang ito. Si Cartania lang ang kumain. After we ate breakfast, may tinawagan ito. Siya naman ang nakipagdaldalan muna kay Manang. Nang bumalik si Trayvon, he told her to get ready dahil aalis na sila. Nagmamadali naman siyang nag-ayos ng sarili dahil sobrang excited siya. Nakasuot siya ng summer dress na color orange and flat sandals. Her hair was tied in a low bun at merong mga strand ng buhok sa mukha niya. She put on a light makeup. May suot din siyang gold necklace. Nasilayan niya kaagad ang kagwapuhan at kakisigan ng kanyang asawa nang makababa siya. He was dressed in a plain white shirt tucked into a gray trousers, paired with an expensive white shoes. May suot din itong mamahaling relo and a thin metal pendant. "How do I look, honey?" she asked him tsaka umikot sa harapan nito. A sweet smile plastered across her lips. Nakatitig lang ito sa kanya. He was not moving or even blinking. Kulang na lang ay mapanganga siya. "What?" Takang tanong nito sa kanya nang lumipas ang halos 1 minuto, kulit nakatitig pa rin siya sa akin. "How do I look? Do I look okay? Should I change my dress? Do I look decent naman ba? Or should I match with your outfit?" He cleared his throat. You look perfect." Napakurap ito sa kanya. Nag-init ang pisngi. "Really?" "Yeah.
and breathtaking. Uminit pa lalo ang pisngi niya dahil sa uri ng tingin nito sa kanya. Nakakapanghina rin ang ngiti niya. Ang ganda mo. She blushed. Thank you. You look handsome too. Trayvon drew nearer to her and placed his arm on her waist. Inamoy pa nito ang leeg niya at nag-iwan ng halik doon. And you smell so good. He praised and gave her neck another kiss. Magkahawak ang mga kamay nila at ito ang may suot ng shoulder bag niya na lumakad sila papunta ng garage kung saan naghihintay si Mang Tony sa tabi ng sasakyan nito na Mercedes-Benz. Magandang umaga, sir at ma'am. Pati naman ni Mang Tony sa kanila. Trayvon just nodded at ngumiti naman ito kay Mang Tony. Magandang umaga rin po. Pinagbuksan siya nito ng pinto at excited na agad naman siyang pumasok sa loob. Sobrang excited siya kung saan man sila pupunta ngayon. Si Trayvon naman ay hindi maalis-alis ang tingin sa kanya. Why are you still staring at me? Hindi matiis sa tanong niya. Kanina niya pa nararamdaman ang mga titig nito sa kanya. Sorry, did I make you feel uncomfortable? No, pero kanina mo pa ako tinititigan. Is there something wrong with my face ba? Nagkalat ba yung lip gloss ko? Marahan itong umiling. Nothing's wrong with your face. You look perfect. I'm just admiring the breathtaking beauty of my wife. She made a face to suppress her smile. Her cheeks began to heat up. You're so horny. Trayvon only chuckled and winked. Inirapan niya ito, tumingin na lang sa labas ng bintana. Hinayaan na lang nito na pagmasdan siya. Hawak-hawak nito ang kanyang kamay na pinaglalaruan pa nito. Hindi niya alam kung saan sila pupunta dahil unfamiliar na sa kanya ang dinaraanan nilang mga malalaking punong kahoy at malawak na palayan. Bagamat curious siya kung nasa ang lugar na sila, ay hindi siya nagtanong sa asawa. Mas lalo pa siyang na-excite sa pupuntahan nila. Wow! You own this farm? Puno ng pagkamanghang mga mata at mukha ko habang iginagalang tingin sa malawak na flower farm na pagmamay-ari ni Trayvon. Pagkalipas ng halos isang oras sa biyahe, dito siya nito dinala. Nasa gitna sila ngayon ng mga tanim na sunflowers. At kung nasaan kami ngayon ay kitang-kita ang ganda ng lawak ng lupain. Puno ng mga nagagandahang bulaklak ang malawak na farm. Iba't ibang klase ng mga bulaklak. It looked beautiful and breathtaking. Nakakamangha at nakakahalina. Hindi niya alam na may-ari din pala ito ng malawak na flower farm. Wala siyang ibang makitang tao maliban sa kanilang dalawa dito. Maging si Mang Tony ay hindi niya na alam kung saan napunta. Kasama pa lang nila ito kanina tapos bigla na lang ito naglaho. Nasaan ang mga tao dito? Bakit silang dalawa lang nandito? Napabaling naman ang atensyon niya kay Trayvon. Yes, this farm is mine. Nakatanaw ito sa malayo habang sinasabi yon. And a small smile plastered across his lips. Then looked at her. But I'm already giving this to you. Nagtaka naman siya. Huh? Why? It's not yet my birthday. At ilang linggo pa before our wedding monthsary. Ano bang meron ngayon? Bakit bigla nitong naisip na ibigay sa kanyang malawak na lupain ito? May important event ba siyang nakalimutan? Today is going to be another special day for the both of us. He said that made her confused even more. Gulong-gulong mukha niyang nakatingin dito. This flower farm was named after you. Kaya simula pa lang, sa'yo na talaga to. Oh, I don't get it. Why are you giving me this farm? As a token of my unwavering love for you? Natameme si Cartania sa sinabi niya. Huh? Ano daw? Love? Love for her? Mahal siya nito? Hindi gumagana ang utak niya. Hindi nagpo-process sa utak niya ang mga sinasabi nito and she's not sure if she heard him right. Kaya ba hindi siya nito binigyan ng mga pirasong bulaklak or bouquet noon dahil flower farm pa lang balak nitong ibigay sa kanya? Ito bang way nito para mag-confess sa kanya? Naguguluhan siya. Iniabot ng kamay nito ang nanatili niyang gulat na mukha. Trayvon softly smiled and caressed my face gently. Do you like me?
Nauutal na tanong niya habang diretsong nakatingin sa magkaibang kulay niyang mata. I don't just like you, Cortania Kristen. I love you. Mahal na mahal kita. Pagtatapat nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Nangingilid naman ang mga luha sa kanyang mga mata at hindi niya magawang makapagsalita. Her heart was pounding uncontrollably inside her chest. I thought my actions were already enough to show you how much I love and treasure you. Kaso ang manhid ko. He chuckled and pinched her cheek. Kumuna tuloy ang noon niya dahil sa panghuling sinabi nito. I'm not manhid. And it's not my fault that you like sending mixed signals. Tsaka, you're suddenly so sweet to me gayong nung unay sobrang cold mo kaya naisip ko na baka gusto mo lang na bumawi sa amin ni baby. So how would I know na gusto mo ako kung wala ka namang sinasabi? I know, and I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. And I apologize for sending you mixed signals, my love. I should have told you how I really felt nung una pa lang. But I was being a fool. Ginawa pa kitang manghuhula. I'm really sorry. He said. Tuloy ang bumagsak ang mga luha niya habang nakatingin dito. She's not crying because she hated this confession, but she was crying because she felt so happy. I didn't confess my feelings to you sooner because I thought my actions would be enough to convey how I felt for you. But my actions only caused you confusion. But now I have become aware of my stupidity. I want to stop sending you mixed signals and be open about my feelings for you. I want you to know how I truly feel about you. I like you. No, I love you. I love you so much. Gustong gusto ka, Ting. Gustong gusto. Gusto ko lahat ng tungkol sa'yo. I love your smile, your lips, your innocence, and your soft heart. I love everything about you, including all your flaws and imperfections. I love the way you call my name. I love the way you make me feel mahal kita ng buong buo. His eyes were filled with love and adoration as he said those words. Gusto niya na mainis dahil sa pagbanggit nito sa palayaw niyang Tingting na pinakaayaw niyang itawag sa kanya, pero masyadong maganda ang moment na ito para doon. Nung una gusto lang kitang alagaan. Gusto ko lang ibigay sa iyo at sa magiging anak natin ang lahat ng bagay sa mundo. I just wanna see you happy. Hanggang sa unti-unting gusto na rin kitang mahalin. Gusto ko na rin akong maging dahilan ng kasiyahan mo. It's not my intention to love you, but I've fallen harder for you. I've so deep that wala akong balak na umahon pa. I want to love you for so long, even until the scientist finds the end of the universe. Hindi niya magawang makasagot, nanatili lang siya nakatingin sa mga mata nito. Her tears cascaded down her cheeks. Her heart feels like it is about to explode. Trayvon, she sobbed. Lumamlam ang mga mata nito at dumaan ang takot doon. I understand if you don't feel the same way, hon, he said with a small smile. You don't have to love me back. Sapat nang mahal kita. I love you too, she continued, kaya natigilan ito. Mahigpit itong yumakap sa kanya. The rapid beat of his heart is audible to her. Hinaplos naman ni Trayvon ang likuran niya at humalik sa kanyang noo. She couldn't believe that they felt the same. Natakot siya dahil ang akala niya hindi na nito masusuklian ang pagmamahal niya. But now he's confessing his feelings for her. Inabot ito ang mukha niya at kinulong sa mainit itong palad. Puno ng galak ang mga mata nito. Do you really love me? Nang tumango siya, mas lalong lumawak ang ngiti nito. Really? Thank you, hon. Paulit-ulit na hinalikan nito ang noon niya. Pisngi, ilong, at finally ang labi niya, na para bang gigil na gigil ito sa kanya. Thank you for liking me. Thank you so much, hon. I love you, and I'm the luckiest and happiest man on earth because you like me. I love you so much. Let's get married again tomorrow, he continued chanting before wiping her tears.
Trayvon grinned heartedly. Thank you, hon. Thank you for choosing me. He kissed her on her forehead. I love you so much, my ting-ting. My Cortania Kristen, I pledge to take care of you and never hurt you, and be faithful and honest to you. Hinalikan ulit nito ang labi niya. Mahal na mahal kita, ting-ting. Mahal na mahal at patuloy kitang mamahalin kahit magmukha ka pang walis, ting-ting. Dahil sa sinabi nito ay napanguso siya at mahina naman na natawa sa kanya si Trayvon. As in the middle of a sunflower field, their lips collided once more, and their hearts vigorously pounded. Nang araw ding yon ay pinaliwanag din ni Trayvon sa kanyang lahat patungkol kay Avelina at ang sinabi rin nito na kinausap daw nito si Avelina ng mabuti at hiniling na kung maaari ay wag na ulit silang guluhin dahil nalaman ni Trayvon ang ginawa nito nung nagkausap sila ni Avelina sa coffee shop. Humingi rin daw ng tawad ang mga magulang ni Avelina kay Trayvon dahil sa abala na inaidulot sa kanila at nangako sila na sila nang mag-aalaga kay Avelina at isasama na raw nila ito pa uwi sa New York. Habang si Kavindra naman ay sobrang tawang-tawa dahil batid pala nito na nagsiselo si Trayvon sa tuwing magkasama silang dalawa. At ang lahat ng mga ginagawa ni Kavindra ay plinano lang pala nito para raw magselo si Trayvon at umamin na sa kanya. Hindi naman maalis si Trayvon ang mga titig niya sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Napagod niya siguro ito kanina, kaya naman kahit ang likot niya ay hindi pa rin ito nagigising. Inabot niya ang mukha nito at masuyo niya iyon na hinaplos. Sobrang ganda talaga nito. Nakakabaliw ang ganda nito at meron itong mukha na mahirap kalimutan. Until now, he still can't believe that his angel is his wife at ina na rin ang magiging anak niya. He is very lucky. He couldn't get enough of his wife. His heart was pounding uncontrollably. Hindi niya napigilan ang paglawak ng ngiti niya habang nakatitig siya sa magandang mukha nito. Matapos ang nangyari sa kanila noon ni Avelina, matapos siya nitong lokohin at ipagpalit sa katrabaho nito kahit na sa sobrang pagmamahal ng binuhos niya para kay Avelina noon. Trayvon swore that he would never fall in love again. Hindi na siya susugal sa pag-ibig. He will never love anyone. He would never allow someone to enter his life and make things difficult for him again. He will never allow anything to matter in his life because love will only cause him to suffer in the end. But when Cortania suddenly came into his life without any warning, started chasing him and knocked on his heart, Trayvon let her in. Without a second thought, he let her into his heart. Because for the very first time, after so many years of hating love, gusto niya na ulit na ma-in-love. At first, Trayvon had a hard time accepting his feelings. He was scared of what would happen if he let his feelings deepen. He's scared that he would only end up hurting and suffering again. Katulad ng nangyari sa kanya noon dahil sa labis-labis siyang nagmahal sa maling tao. Pero unti-unti niya ring natutunan na tanggapin iyon. At noong sa wakas ay natanggap niya na ang kanyang nararamdaman, iyon na siguro ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya. Because finally, the man who had already cursed love, the man who despised the idea of falling in love, the man who swore he would never fall in love again, with a sweet, happy-go-lucky, and hopeless romantic woman. The woman who made him wanted to experience falling in love and being loved. Habang nakatingin siya sa natutulog na si Cortania, sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Sobrang mahal na mahal niya ito at hindi niya alam kung makakaya niya pa ba kung mawawala ito sa kanya. Hindi niya na ma-imagine ang kanyang sarili na wala ito sa tabi niya. He kissed his wife in the forehead before looking at the clock on the bedside table. It's already evening. He was sure Cortania would be hungry when she wakes up. He carefully got off the bed at inayos niya ang kumot ng asawa before picking up his clothes that were scattered on the floor. He went into the bathroom to take a shower. Pagkatapos noon ay bumaba na siya papuntang kusina to cook. Hindi rin nagtagal at nagising na rin si Cortania at sabay na silang kumaing dalawa. Matapos nilang kumain ay sinabihin niya si Cortania na hintayin na lamang siya sa living room. Nung una ay nagtaka pa sa kanya si Cortania ngunit kalaunan ay pumayag na din siya habang si Trayvon naman ay may ginawa na kung anong dapat niyang gawin. Kinuha niya ang maliit na singsing sa paper bag at nilagay iyon sa bulsa ng short niya.
bago siya naglakad patungo sa kanilang living room kung saan naabutan niya ang kanyang asawa na abala sa pagbabasa ng magazine. Nang mapansin nito ang presensya niya ay nag-angat ito ng tingin sa kanya at ngumiti. Damn, that smile again. Doon talaga siya nahulog. Kaunti na lang dadalhin na ni Trayvon ang kanyang sarili sa mental dahil baliw na siya sa kanyang asawa. Lumapit siya sa asawa and placed a kiss on her forehead before sitting next to her, who immediately snuggled up to him. You smell so good, she commented while smelling his neck down to his underarm. I love your scent. Trayvon gulped harshly. She's definitely teasing him, and it's working. Trayvon could feel his desire burning up. When Trayvon couldn't stand it anymore, he held Trayvon's chin and claimed her lips. He felt her smile between their kisses. Kirtania moved to sit on his lap and their kiss deepened. One of his hands was on her waist while the other was trying to find the ring in his pocket. He lifted Kirtania's dress with one of his hands and separated their lips. Next, he kissed her neck, leaving marks down. Kirtania tightened her grip on his shoulder. Kirtania's small moans and groans turned him on even more. But before his desire could completely consume him, he stopped himself. His lips went up to her ear again, and then he bit and licked her earlobe lightly before he whispered, I love you. He moved his face away from her neck to look at her beautiful face. It's like all her blood had gone to her face. Kirtania bit her lower lip. Yeah? Thanks, I guess. Just thanks? I love you too. Now that's what I want to hear. He kissed the side of her lips before he showed her the ring he's holding. Natigilan naman si Kirtania na makita ang singsing at nagulat. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan ng likod bago siya tumingin sa mga mata nito na nangingilid na ang mga luha. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya. At kahit ayaw na kumalma, nawala na sa isip niya ang mga gusto niyang sabihin habang nakatitig sa magandang mga mata ni Kirtania. Pagdating talaga sa kanyang asawa ay nawawala siya sa kanyang sarili. You're beautiful, panimula niya at ngumiti naman ito sa kanya. I can't pick the right words to say. Pinaghandaan ko kanina mga sasabihin ko eh. Nahiyang pag-amin niya kaya natawa ito sa kanya. Nasabi ko na ito noon. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na mahal kita. I love you so much, Mrs. Ko. So, will you marry me again and be mine forever? Inabot nito ang mukha niya at kinulong sa palad. My answer is still the same, Mr. Ko. Yes, I'll marry you. Pakakasalan kita kahit sa ang simbahan. He smiled. Thank you, and I love you. Before he put a ring on her beautiful finger, tinitigan nito ang singsing na suot at saka hinaplos yun. Napangiti naman si Trayvon habang pinagmamasa na masayang pagkinang ng mga mata nito. Tumingin ito sa kanya. Thank you. Before kissing the top of his nose down to his lips. Shall we continue what we were about to do earlier? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kilala ko siya mula bata